Hello po sa inyo dyan mga kapraktikal. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Mr. Practical. For today video mga kapraktikal, tayo po ay aawit sa ating Panginoong Diyos mga kapraktikal. Pero bagong lahat mga kapraktikal, bago po kumawit sa ating Panginoong Diyos, bago po natin siya purihin sa ating buhay mga kapraktikal, nais ko po sana muli magbigay sa inyo ng mensahe galing sa salita ng ating Panginoong Diyos mga kapraktikal. So kung meron po kayo dyan mga Bible sa inyong bahay mga kapraktikal, Bible app sa inyong cellphone, pwede nyo pong i-open mga kapraktikal. At ako po, ito po ang aking Bible mga kapraktikal, ang King James Version na Bible mga kapraktikal. So tanong ko lamang po mga kapraktikal, bakit nga po pala kailangan natin ang Bible sa ating araw-araw na pamumuhay mga kapraktikal? Kasi nga po ang Bible mga kapraktikal, ito po ay pinasulat ng Panginoong Diyos para sa ating mga tao. Kasi po tayo po ay may kakayanan na makapagbasa mga kapraktikal. And with the leading of Holy Spirit mga kapraktikal, ay lubusan po nating maiintindihan at maunawaan ang salita ng ating Panginoong Diyos na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa physically, mentally, emotionally, even financially mga kapraktikal, at lalo-lalo na po sa ating spiritually life mga kapraktikal. So proceed na po tayo mga kapraktikal sa ating message mga kapraktikal na galing sa ating Panginoon. Buksan po natin ang ating Bible sa Book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 mga kapraktikal. Nandiyan na po ba kayo mga kapraktikal? Atin pong basahin ang Book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 mga kapraktikal. Proceed na po ako mga kapraktikal. For by grace, verse 8 po mga kapraktikal, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. And verse 9 po mga kapraktikal, not of works, lest any man should boast mga kapraktikal. So ano nga po pala ang ibig sabihin ng aking sinabi mga kapraktikal? Ang ibig sabihin po ng mga kapraktikal, si Apostol Pablo po kasi nag-mission po dito sa mga taga-Epeso. Sinabihan niya po ang mga taga-Epeso na, for by grace are ye saved through faith. Ibig sabihin po ng mga kapraktikal, nangaligtas ang mga Epeso Christian sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Sino? Sa Panginoong Hesukristo mga kapraktikal. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sila'y nangaligtas at hindi po sa sarili nilang kakayanan. And that not of yourselves. Yun nga po. Sa pamamagitan nga po ng pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi po sa ritual, hindi po sa reliyon, hindi po sa sariling kakayanan, pagiging popularidad, pagiging mabait. Kasi nga po mga kapraktikal, self-righteous po yun eh. Doon po tayo magdidepende sa sarili natin, hindi sa kalooban ng Panginoong Diyos mga kapraktikal. Kaya yun po yung kaparaanan po talaga ng kaligtasan is about faith, repenting our sins mga kapraktikal, and accepting Christ sa ating puso, sa ating isip mga kapraktikal. Yun lamang po mga kapraktikal ang hinihingi na criteria ng ating Panginoong Diyos. Pananampalataya mga kapraktikal. It is the gift of God mga kapraktikal. Yun nga po, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan once na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po ay sa langit mga kapraktikal. At hindi na po tayo maiimpyerno pa kung tayo po ay sasampalataya nga sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga po mga kapraktikal, ang buhay po natin dito sa lupa ay temporary lang mga kapraktikal. At dito lang po sa lupa mga kapraktikal, meron po mga mensahero, meron po mga evangelist at mga pastor na totoong nagsasabi ng doktrina, totoong nagsasabi about sa katotohanan ng salita ng Panginoong Diyos mga kapraktikal. And punta po tayo sa verse 9, not of works,
lest any man should boast, mga kapraktikal. Yun nga po mga kapraktikal, kung tayo po ay self-righteous, tayo po ay sasabihin natin sa harapan ng Diyos, kung tayo ay mawala dito sa mundong to, sasabihin natin na gumawa naman tayo ng mabuti, naglingkod naman tayo sa ating kapwa na maayos, at sasabihin po natin na tumulong naman po tayo, naging giver tayo sa ating kapuspalad, mga kapraktikal. Hindi po yun ang batayan, mga kapraktikal. Kasi nga po, ang mangyayari po ng mga kapraktikal, magiging mapagmataas tayo sa ating Panginoon Diyos, magiging mayabang tayo na ginawa natin yung bagay na yon, mga kapraktikal. Yun po mga kapraktikal, kailangan lang po talaga natin is magpakumbaba sa Panginoong Hesukristo na tayo ay hindi natin kayang iligtas ang ating sarili without Him, mga kapraktikal. Kaya yun po mga kapraktikal, sana po may naintindihan kayo at naunawaan po kayo sa aking mensahe ngayong araw na ito. Mensahe po na galing po sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan lang po talaga natin itinataas natin siya sa ating buhay, hindi po yung ating mga sarili, mga kapraktikal. Salamat po mga kapraktikal. At ito na po ang ating awitin. Ang pamagat po ay biyaya at awa na ating awitin, mga kapraktikal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking video, mga kapraktikal. Ito na po ang ating awitin. Thank you po. God bless. Mangarap ng kalangitan, kasalanan ang dahilan. Ako'y kapos sa kalwalhatian, nagawang pagbayaran, sa impyerno'y pagdurusahan. Sa biyaya at hawak, lubos na umaasa, ko'y walang kakayahang kasalanay malunasan. Tanging dugo lang ang daan, kay Kristo'y masusumpungan. Pinili ni Jesus ang mamatay sa krus. O kay sarap namang pakinggan na si Jesus nanindigan, hindi niya tinalikuran sakit at kahihiyan. Pag-ibig niya ang dahilan na ang langit ay nilisan. Binasa niya ang kasalanan upang ako'y may kalayaan. Biyaya at awa ay aking natamasa, relasyon ay binigay, sa akin ay hindi bagay. Handog niya'y di matumbasan, nang salapi o gintuman. Isang karangalan ang siya'y paglingkuran. Ang kanyang layunin ay mamatay para sa akin, ay hindi birong hamakin, at tanging Diyos ang umangkin. Biyaya at hawak ay aking natamasa, relasyon ay ibinigay, sa akin ay hindi bagay. Handog niya'y di matumbasan, nang salapi o gintuman.
Isang karangalan ang siya'y paglingkuran. Isang karangalan ang siya'y